Nang magising si Huli, namumugto pa ang kanyang mga mata. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka sakaling naghimala na makapagpadala ang birhen ng 250 pisong pantubos sa kanyang ama. Ngunit walang nangyaring himala. Walang magawa si Huli, kundi ang umalis. Natutulog pa ang kanyang ingkong, kaya nagluto siya ng salabat. Katakataka, kalmado siya. Hindi tulad ng nagdaang gabi na balisa. Ibig pa niyang matawa. Hindi naman malayo ang kanyang pupuntahan. Makadadalaw siya sa kanyang ingkong tuwing makalawa at alam niyang matagal-tagal ng batid ni Basilio ang sinapit ng kanyang ama. Nang mag-umaga na, nakita ni Huli ang kanyang ingkong na nakaupo sa isang sulok at pinagmamasdan ang kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang tampipi at nakangiting lumapit sa matanda upang humalik sa kamay nito. Pagdating po ni Ama, pakisabi na ako'y napasok na rin sa kolehiyo. Ang Panginoon ko'y marunong magsalita ng wikang Kastila at ito ang pinakamurang kolehiyo na mapapasukan ko. Ngunit namuo na ang luha sa mga mata ng matanda. Kaya sinunungan niya ang tampipi at mabilis na nanaog. Masaya ang taguktok ng kanyang mga tsinelas sa mga baitang nakahoy. Ngunit nang malayo na, lumingon siya sa dakong kinaroroonan ng kanilang bahay na ngayon pinaglahuan ng mga huling pangarap ng kanyang kabataan at ng mga unang minimithi ng kanyang pagdadalaga. Mapanglaw, nag-iisa, pinabayaan, may mga bintan ng kalahati ang pagkakasara, walang tao at parang madilim na mga mata ng patay. Narinig niya ang kaluskos ng mga kawayang sa pagyuko ng bugso ng hanging umaga ay waring nagsasabing paalam. Napatigil siya. Lumuluhang napaupo sa isang buwal na puno sa tabi ng daan at buong lungkot na nanangis. Mag-isang naiwan ni Tandang Selo sa bahay. Pinanood niya ang mga taong nakabis na maganda upang magsimba at mamasko. Para sa mga bata ang Pasko sa Pilipinas. Ngunit kung tatanungin ng mga ito, mababatid na takot sila rito. Sila ay maagang ginigising, pinupunasan, binibihisan at sinusuotan ng lahat ng bago at mahal. Maikling botang seda, sombrerong malapad, baro na seda, lana o pelos, at sinasabitan ng eskapularyo na may ebanghelyo ni San Juan. Isang oras ang mga ito sa Misa Mayor. Pinagtitiis sa init at singaw ng nagsisiksikang mga tao, na kung hindi nagro-rosaryo ay kailangang tahimik o tulog. Kung naglilikot at nadudumihan ang mga suot na damit, ay kukurutin o sasawayin ang mga ito. Kaya naman mas masaya at sabik ang mga ito sa mga lumat pang araw-araw na damit at tutol sa mga damit na maraming burda. Pagkatapos ng misa, dumadalaw ang mga ito sa bahay ng mga kamag-anak upang magmano, saka inaasahang magsasayaw, kakanta at bibigkas ng lahat ng nakatutuwang kayang gawin, sa gusto man nila o hindi. At muli, kukurutin at kagagalitan kapag ang ginawa ay may sariling kagustuhan. Inaabutan ng pera ang mga ito ng mga kamag-anak, na kinukuha naman ng mga magulang at hindi na nakikita pa ng mga bata. Bakas ng mga kurot, pagod at impatsyo ang napapala ng mga ito dahil sa kakakain ng matamis at biskotso sa tahanan ng mabuting kamag-anak. Kapag pista, ang may mga edad na nabubuhay ng mag-isa ay dumadala rin sa kanilang mga magulang at tiyuhin, lumuluhod sa isang paa at bumabati ng maligayang Pasko. Ang iginaldo ng mga ito ay isang minatamis, isang prutas, isang baso ng tubig o kahit na anong munting regalo. Nang may kamag-anak na dumalaw kay Tandang Selo, nagulumihanan siya nang hindi siya makabigkas ng isang salita. Walang may bukang pangungusap sa kanyang mga labi, kundi mga impit na ungol na lamang. Nagkagulo ang mga panauhing kamag-anak dahil sa nangyari kay Tandang Selo. Napipi na? Pinadadalahan tayo ng Diyos ng gayong mga parusa
dahil tayo ay makasalanan o may kamag-anak na makasalanan na dapat sana'y tinuruan natin ng kabanalan subalit hindi natin ginawa.